Hindi yung paalam. Ako alam, kailan na show? February 15. Saturday. After Valentine's. Okay, paano pag pinatawag ka sa Senado ng Feb 15? Wala, hindi usog dito. wala namang hearing ng Sabado. Friday. Tsaka ng gabi. Alas Ang dami pala talaga. O si Alina na dito, si Chad Borja. Si Louie Reyes. Ha? Louie Reyes, Luan. Mga kapatid, mga anak ko. Shoda na Luna. Fifth generation. Basta excited din ako to see I'm very sure all friends will be there. Right. Kay Arnel, why didn't you decide to run for public office? Ang dami nagtatanong sa akin yan, pero wala sa isip ko yun. Akala lang nila na I'm really working so hard dahil meron ako ibang bakay. Wala, working hard is my nature. Yun ang libangan ko. Diba? At saka ang posisyon na ganyan kalaki ang responsibilidad, destiny yan. Kahit ano pang gawin mo, magtitiwari ka lahat ng resources, ibigay sa'yo. Pag hindi sa'yo, hindi sa'yo. Pero dati 3 mo. Flop naman ako. Hindi, tsaka yun din naman, nahatak lang naman ako doon. Grabe naman yung flop naman ako doon. Tagal-tagal na. Grabing soundbite naman. Flop ako doon. Masyado ako... Did that traumatize you? No, not at all. Masyado lang, yung ugali ko lang kasi masyadong prank. Sa parang daling mahatak. Oo. Ito, nahatak ka sa concert. O yung for running, that nahatak ka. Sa pagbigagan ako may ticket, hindi ba? Oo. Pero the best always comes out of arrangements like this. Then maraming sorpresa. And palagay ko, this will be more of a reunion of very, very good friends. Dito rin ba ito dito rin ang gagawin? Opo, dito rin, essentially. Hindi ka ma-sure. Grabe, Mahal ang ticket, ha? Mahal ang ticket. Talaga ba? May dinner kasi. May dinner. May dinner. Okay. Kaya naman pala. Kaya pala naman timeless. Hindi ka muna. Siyempre naman, dito ako nininervyos kasi kasama mo The New Minstrels. Ang gagaling nitong mga to. Diba? Fifth generation. Ako, naabutan ko yata yung first. Kaya mga hinahanap ko pala. Fifth generation of the New Minstrels. Bago na yan. Bago na. Si Chad Borja galing. Baka dapat mag-banding muna kami. Baka meron kaming number din. Meron. Nag-celebrate ka ba ng Valentine's Day? Ang anak ko, kami na lang. Mula nung napunta ako sa government, wala na akong love na. Valentine's Day mo lang. Ganun ba? Hindi ba siyempre kadate mo dapat yung lang? Wala na Wala na, nakafocus ka na lang talaga. Pero aside from government service, ano ba mga goals mo for 2025? Now that you've asked, wala naman akong iniisip. Gusto ko na pag-usahin to kasi wala nung napunta ako rito 2016 pa ako nasa government. I'm very thankful sa presidente natin na niretain ako. Inakyat pa yung aking rank to head the Overseas Workers Welfare Administration. Ang natutuwa lang ako kasi meron ako mga na-discover sa sarili ko na bagay pala ako rito sa ganitong trabaho. And na-expand yung purpose of entertainment to public service. Lumawak yung pangunawa ko sa kababayan natin na kadalasan pinapalakpakan ka lang nung ikaw ay nasa show business. Ngayon napunta ako doon kung saan sila pumapalakpak. Basta unawaan ko kung bakit ang halaga ng saya na dinudulot ng show business sa kanila. Especially if you are working out of the country, na bawat isang patak ng saya, napakalaki ng epekto, napakalaki ng halaga para madagdagan yung lakas mo na magtrabaho ka. So, maraming realization dito na lalo akong humanga dun sa kultura natin sa show business na ang daming applicable pala sa government service. At dun din sa mga artista, no, na pinapalakpakan kayo, especially pagka kayo iimbitahin na mag-perform for our OFWs. Huwag na kayo maningil ng sobra. No? Kasi
hindi naman sa buong taon ikaw ay mabibigyan ng pagkakataon na yung gagawin mong entertainment meron pang lampas na significance aside from your talent fees and the applause of your fans. Ito, ano talaga to, kadugtog dun yung public service without you even knowing it, that you're strengthening and uplifting the morale, the spirit of our OFWs all over the world. Kaya yun lang yung na karagdagan kong appeal with our family of entertainers sa show business. Pagka para sa OFW, bigyan nyo na ng karagdagang heartfelt priority. Sinabi mo kanina na may nakita ka na mga nangyayari sa showbiz na applicable sa government work or office. So, hindi ka kontra sa mga celebrities running for public office? As long as wala we should not categorize. We should not compartmentalize and make brandings. Kung taga-show business, therefore ganito. Wala akong ganun Wala akong ganun. Ang payo ko lang, sa kahit na sinong papasukin, kahit na anong trabaho, aralin mo. Diba? Kahit naman whether you're entering politics, you're entering show business, you're entering media, kailangan talaga aralin mo. At maging mahigpit ka rin sa pag-rate ng sarili mo. Kung hindi dun sa dami lang ng mga supporters mo, followers, it doesn't define how good you are. Masyadong maikli yun. That's such an ephemeral pleasure that will not even define if you're good enough to last. Yung mga soft-med personalities? Well, yun din. I am strongly recommending ng pag-isipan nyo. Tingnan mo, ikaw na abutan kita when you started. And kitang-kita ko ang dedication. You were always burning to work. Ito. Julie. No? Iba yung iba yung may pinasok ka na naglalagablab ka na throughout the years mong gagawin yan, the fire in your belly is still burning. Kasi hindi yun nabibigay ng pag-check mo araw-araw kung gaano kang pinupuli. Pero hindi ka kontra doon sa mga social media personalities na porket maraming following, malakas ang following, pwede nang tumakbo. Wala namang kinalaman yun na kung marami kang following, it can bring you to the position. Pero pagdating mo doon, remember, ang hawak mo na, ang bawat desisyon mo, napakaraming tao tatamaan ng mga desisyon mo. It's not just about you being popular. Yung tama mong desisyon will benefit so many. Ang mali mong desisyon will also be catastrophic sa buhay ng kababayan mo. Ibang-iba yung buong landscape So, huwag tayong maglulundag dahil sikat ka. At gagamitin mo yung kasikatan mo para maka-apekto ng buhay ng napakaraming Pilipino. So walang magdi-define sa iyo kung ikaw ay hindi pwede o pwede. Kung hindi yung sarili mo at yung desisyon mo na kailangan mong aralin yan. At intindihin mong mabuti kung ano yung papatong na responsibilidad sa balikat mo kapag ikaw ay nanalo. Last question na lang. Ilang years ka na sa industry? Haba ako sumabot. Okay lang yun, malaman naman. Dapat. Ilang years ka na, Arnel, sa industry? Parang, kasi may kinalaman doon. May kinalaman doon. Ganito, 80s. can you imagine na si Laurenti Jogi